Ano ang assessment mo kay Sani Angara as Education Secretary? Sa mahabang panahon ay advocacy niya ang education. No? So from the time na nakasabay ko pa siya sa House hanggang when he was in the Senate, so meron siyang background sa education. No? Even though politiko siya, ay alam niya yung mga issues. No? And so... Pero, hindi naman siya nakapagsulat ng children's book. Okay. Tama. Wala nga. Siyang isang kaibigan. Pero merong mga... of course, may mga nakita naman tayong positibo. No? Like, for example, yung advocacy for mental health. Ayan. In basic education. Tsaka yung isang focus on yung pag-address sa bullying. Yan, ako Diyos ko. Napakalaking component yan kung dadagdag pa sa, as it is, medyo malaki na yung problema. Pero yung time and the resources na i-devote sa security and mental health. May batas na pinasa noong 2024 specifically to address yung basic mental health in basic education. So, importante yung mga ginawa doon dahil in-address yung shortage ng guidance counselors. Ang isang basic, napakababa nung sweldo para sa mga guidance. So, tinaas yung salary grade nila. Tapos, nag-create ng mga positions for school counselor associates ang tinatawag. No, hindi ka necessarily kailangan or licensed guidance counselor para makatulong. So, tapos binadgetan for this year around is it 2 billion plus. Pero mabagal pa, hindi pa. So, in the process of implementation pa lang. No, so, may positive steps para ma-address yung para at least ma-create yung infrastructure para ma-address yung for the longest time wala talagang qualified guidance counselors. Usually yung teacher de-designate lang regardless of background. So merong hakbang na ganyan, pero in the meantime nakikita natin na may mga problema na kasama dito yung mga incidents of school violence, di ba? Yung guidance dapat, at least sa henerasyon natin kung dapat medyo mabago na ibig sabihin.